Eto, mainit na balita mga idol. Super rookie ng San Beda na si Agjanti Miller. Nahahawig daw ang laro kay Jordan Clarkson. Saan nga ba galing itong si Miller at bakit sinasabi ng marami na siya ang future ng Red Lions? Pero bago yan, like and subscribe lang mga idol para sa latest basketball news and highlights. Kung may Steal of the Season award lang sa NCAA, malamang pangalan ni Agjanti Miller na ang nasa listahan. Kasi isipin mo, isang rookie lang, bagong salta sa college ball ng Pilipinas, tapos sa unang dalawang laro pa lang, parang veterano na kung umasta. Kaya tanong ng lahat ngayon, nakachamba ba ang San Beda sa pagkuha kay Miller o talagang planado nila? Pagpasok ni Miller sa Red Lions, hindi agad alam ng karamihan kung sino siya. Filipino-American daw, galing California, may taas na 6'4", tapos kilala sa US bilang pure athlete. Pero syempre, iba ang larong NCAA. Mas physical, mas may rivalry, mas mataas ang pressure. Kaya marami rin ang nagduda kung makaka-adjust ba agad siya. Pero ayon, unang dalawang laban pa lang, sumabog na ang pangalan niya. Sa laban kontra Benilde, kahit rookie, nagpakilala agad si Miller. Nagbuhos ng 16 points at 6 rebounds at may clutch free throws pa para i-seal ang panalo. Pero hindi pa dyan na natapos. Sa rivalry game kontra Letran, doon siya talagang pumutok. 22 points, 5 rebounds, 2 assists at isang game-sealing block. Parang hindi na rookie kung gumalaw. Pero ang mas nakakabilib dito, hindi siya high-profile recruit nung kinuha ng San Beda. Hindi siya yung tipong pinag-aagawan ng lahat. Hindi rin headline name sa mga prospect list. Ayon pa sa reports, San Beda just took a chance on him dahil sa athleticism at potential. Kaya kung tutuusin, oo, nakachamba nga ang San Beda, pero yung chamba na pinagpala. Sa sistema ni Coach Yuri Escueta, perfect fit si Miller. May athletic wing na kayang maglaro both ends, marunong dumepensa at may kumpiyansa sa offensive sets. Hindi lang siya scorer, marunong ding mag-contribute sa hustle plays, rebounds at energy. Kaya nga sa loob lang ng ilang linggo nagawa niyang maging core piece ng San Beda offense. Kahit surrounded siya ng veterans. At kung ganito pa rin siya maglaro hanggang dulo ng season, walang duda, hindi na lang siya super rookie. Siya na mismo ang next phase ng San Beda basketball.